ako nag-imbestiga, alam ko saan ako papunta. Mga mainit na usapin ngayon, habang din lamang nasimulan mo na yung Blue Ribbon Committee. Ayan. Ang tinatanong ho nila agad ngayon, Sen, doon sa ating mga kababayan, yaman din lamang kayo na po ang nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano na po ang inaasahan? At meron na ho ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, Opo. ay isang nakapormang committee na yan. May tao na talaga yan. Ganun mo ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Opo. So meron na talagang yon. Meron talagang... May tao yon. Opo. May tao yon. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang may kasanayan na. Yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Opo. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong kami, basihan yan. Hindi, ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. Tatlong bagay, may tinatawag na malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yung tatlo na yon. Opo. Kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, non-feasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Oo. Kaya importanteng komite. At yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng committee may kanya-kanyang rules. Pero ito may sariling logo doon siya. Opo. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independent siya eh. Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganoong katangian sapagkat ang kanilang gawa ay hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon eh. I mean, moto proprio pa. Moto proprio. Opo. Pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang Sona kamakailan lang. Opo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Sinabi niya, kinakailangang masiyasat yan. Dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit ng ganun, hindi na presidential yun eh. Ganun ho ba? Diba? Nako. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga. Oo. Dapat yung ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Kasi siguro, mas matindi yun eh. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga pati kontraktor kanya ay... kontratista, opo. Pati mga kontratista ay usigin natin. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun, Jen. Kaya ngayon, kung talagang yan, ay bibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento, Jen. 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Meron silang kasanayan. May direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Bakit nga raw ba? Kasi alam ko dati, marami talagang gusto, ayaw humawak na pagiging chairman ng Blue Ribbon. Pero ba't parang ginusto niyo hawakan itong Blue Ribbon Committee? Hindi, yun mo na tanong mo na parang ayaw. Hindi, noon lamang nakaabang ang eleksyon kasi meron silang usap-usap. Kapag araw ikaw ang chairman yan at ikaw ay naharap sa isang eleksyon election time. Natatalo. Kapag na nangyari kay Senador Gordon. At kaya ewan ko sino pa yun. Kaya ang nangyari, may sumunod na nag-occupy niya si Senador Tol. Hindi niya masyadong inactivate. Lalong-lalo na nung sumunod si
Senador Pia, Cayetano po. parang isinara ang tindahan Opo. sapagkat nakaabang ang eleksyon. Okay naman, tapos naman ang eleksyon. Bakit ano bang ihintahin mo riyan? At saka importante, kung mapapakinabangan ng tao, di ba? At saka, in fairness pasensya na po sa mga nauna na, ito kong Blue Ribbon aminin mo na hindi mo ko nakasangkapan talaga sa politika Family issue, fertilizer funds scam, etc. na mga inimbestigahan po ng Blue Ribbon, may bahin talaga ng politika, Sen, at mukhang nagamit talaga sa politika ng mga panahon na yun. Hindi kasi naman, nasa paraan kasi ng pag-uusisa mo rin nasa paraan mo naman ng kung paano mo i-undertake yung investigasyon Kagaya nga ng nasabi mo kanina, kailangan ba, sinabi ni Senador Jinggoy, nakita niya na objective yan, fair yan. Opo. Kailangan maging fair ka, hindi yung tatakutin mo yung mga tao, gaya ng nangyari sa Parmali, pinagulong mo lahat. Kaya nga, panahon pa naman ng eleksyon, walang pumirma doon sa report mo. Pero kung hindi ganun ang paraan mo, hindi naman sa sinasabi ko na mas marunong tayo sa mga nangyari, hindi. Kailangan nga, huwag kang mag-personal. Yan ang palagi nating sinasabi. Nauna lang na pinag-usapan natin yung anchor na yun. Opo. Kung anchor ka, puro personal ang sinasabi mo, paano makikinabang ang taong nakikinig sa'yo? Ayun. Ililigaw mo lang sila, mamimislead lang sila. Pero lahat ng gagawin mo, patas ka, parehas ka. At saka ebidensya talaga na magtataguyod sa'yo. Hanggang saan mo may tatawid ito? Hanggang gaanong ebidensya para makarating ka doon at matukoy mo sino yung nagkamali. Nandun Maski na kaibigan mo, sasabihin mo lang, magkakaibigan tayo, pero itong ebidensya at papunta sa iyo Anong gagawin natin? Kaya importante ron. Kailangan maipakita mo yung ebidensya. Ngayon, hayaan mo na magpresenta ng kaiba yung ebidensya para matimbang mo alin ang totoo rito. Tama. Di ba? Yun. That's one. Kasi dyan, Sen, ang pinakamainit ng issue ngayon, kung ang investigasyon ng pag-uusapan at ito rin ang utos ng Pangulo, ay yung tungkol sa flood control. May resolution na pala. Senado. Ang House ay merong May pasisimulan na rin natin. Pasisimulan pa. Paano yun, Sen? Meron sa House, meron sa Senado. Okay na ba yun? Sabay kayo nag-iimbestiga? Bakit ba hindi? Kung halimbawa, yung direction naman nila, baka ibang direction nila, basta pag ako nag-imbestiga, alam ko saan ako papunta. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na parang tira bulag. Hindi pwede yun. Kamukha ng halimbawa, nauna nang na-imbestiga nun. Kaya naman pala, walang nangyayari sa ating mga flood control projects kahit na 5,500 pa nilatag mo ron. Wala naman palang master plan Wala namang integrated master plan. Para kang gumawa ng Bahay. para kang gumawa ng bahay. Walang Walang plan. Hindi mo alam kung nasaan ang sala Di ba? Ito, halimbawa, gumawa ka na lamang ng napakaraming mga farm to market roads, halimbawa. Wala namang plano, hindi naman magkakaugnay. Kunyari, gusto mong itawid hanggang sa pangatlong probinsya. Wala namang plano para maitawid mo doon. Baka nakarugtong. Walang karugtong, hindi mo naman dudugtungan. Dapat may plano, hinihintay mo lang naman panahon tsaka pera kung may pera. Pero kung may plano, pag may pera na, idudugtong mo. Pagkas dugtong uli, hanggang sa matapos mo, halimbawa, ang plano, 5 years. Di pagkatapos ng 5 years, alam mo na nandun. Alam mo na nagawa. Kamukha ng plans. Wala kang master plan, wala kang integrated. Ang sinasabi ng DPWH, meron daw 18 flood control plans, pero hindi magkakaugnay. Yes po. May kanya-kanyang doon. Ang kanilang pakay lamang daw ay area targeted. Yes, para sa akin, paano mo naman paniniwalaan yun? Kahit na area targeted, hindi ba magkakaugnay dapat ang tubig ba? Ibig sabihin, re-respetuhin yung isa, gano'n, hindi tutuloy sa'yo kung sakasakali. Kaya na kailangan talaga yun, integrated, comprehensive, at iisang plano yun. Walang iniwan doon nung ako'y nakaupo doon sa isang
board ng isang eskwela sa Maynila. Nag-present sila ng isang drainage project. Ano na, pumirma na lahat eh. Pinesent nila sa board. Opo. Kasama ko pa si dating Senador Joey Lina, sa presidente ng Manila Hotel. Magkatabi kami. Tinanong ko, ito po bang, ando ng engineer eh, ito po bang drainage system na to ay nakaugnay po doon sa drainage system na City Hall? Opo. Wala pa po yun eh. Saan mo pa lalabasin ang... Saan lalabas ito? Gagawa po kang kakausapin. Teka muna. Di wala nangyari. Hindi na-approve. Hindi naman po pwede ka kung gagawa ka ng drainage. Nag-drawing ka lang. Wala lalabasan. Hindi maikot-ikot yan. Anong gagawin mo? Kukuha ka ng pangsip-sip, gano'n? Kailangan ka ako, nakatutok, naka-integrate yun. Doon sa mismong sewage ng Maynila. Oo, kasi tataan to. At saka meron ka dapat waste facility, no? Dapat lalabas mo sa ilog. May malinis. Ang problema kung talaga wala treatment. May water Ang treatment pinakamahirap facility. dito yung marami kang paglalabasan. Alam mo, yung marikina rin. Hindi lang medyo nakukorek ng konti yan.